Ayan, pagtanggal mga kaps yung drawers natin. So yun nga, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, ang ginamit natin is full extension bearing guides or yung drawer slides mga kaps na 18 inches. Kamusta mga kaps, at welcome back again sa ating YouTube channel. For today's video, medyo natagalan tayo na mag-upload ulit ng panibagong video about woodworking projects natin. So ito mga nakakarang araw kasi mga kaps, nag-iisip tayo na i-focus na lang natin yung channel natin about woodworking projects, carpentry, tutorials at iba pang related lang doon sa woodworking. So yung ibang vlogs natin like yung sa driving, sa Globe at Home at kung ano-ano pa mga vlogs, ay nag-iisip ako na bumuo ulit ng panibagong channel para doon na lang natin siya i-upload. At magpo-focus na lang tayo doon sa woodworking projects natin. So hintayin nyo lang mga kaps dahil mag-upload tayo ng mga contents na tutorial para doon sa mga kaps natin na gustong matuto ng carpentry. So sisimulan natin yan ng step-by-step procedure para lahat ng mga dapat nyo malaman, mga basic fundamentals about carpentry ay matutunan nyo rin mga kaps. So for today's video, isa-share ko sa inyo itong cabinet na ginawa natin. So ito yung madalas na gustong buuin ng isang gustong mag-DIY. So dito sa furniture mga kaps, kaiba yung tibay na ginagawa. Kasi yung mga nabibili dun sa mall, laminated or yung dinikitan lang siya na parang sticker. At the same time, yung kahoy niya, pag nabasa or naulanan siya, na ano siya, na nadudurog o kung mababad siya sa baha, madali siyang masira. So iba kasi yung talagang binuo sa furniture, kagaya yung nakikita nyo ngayon mga kaps. Ayan. So ayan, solid doors yung cabinet natin. So ito ay 3-door dresser cabinet mga kaps. Ayan. May drawer siya sa ibaba na dalawa for storage. Ayan. Dito naman sa taas is for ano siya, clothing. Sa hangeran siya mga kaps. Dahil yun yung request nung nagpagawa din. Ayan. Ayan yung hangeran niya. So bali 3 pinto siya. Ayan. Diretsuhan lang siya. So depende rin sa inyo mga kaps kung ano yung gusto nyong build ng inyong dresser cabinet. So ito particularly marami tayong mailalagay na hanger dito. Ayan. Tapos yung baba niya is for drawers. Halimbawa yung mga undies. Tapos kung ano na pang mga gamit nyo sa bahay na po pwede nyo ilagay dito sa drawer. Mga files, ganun. So ginamitan natin siya ng full extension bearing mga kaps. Bali 18 ito. Ang dimension nga pala nito mga kaps ng cabinet natin is 48 yung ano niya, yung lapad, at yung taas naman niya is 6 feet. Yan. So ang ginamit nating hinges ay ito, kung mapapansin nyo, parang pang China cabinet yung design ng ano niya, yung hinges. So ilalagay natin sa description yung link nito. So may mabibili rin na tayo dito sa sa Lazada. So medyo mahaba kasi yung pinto niya mga kaps, kaya kailangan 3 talaga. Kahit sa concealed hinges po pwede siya. So ito yung pagkaka-install nung hinges mga kaps. Sa likod niya ganyan siya. Yan.
Kung mapapansin nyo yung pinto niya, solid wood siya. Pero Jimmy Lee na yan, mga kaps. Ang karaniwan kasi sa mga ginagawang cabinet, mga kaps, is yung plyboard lang ang ginagawa nila. So kakaiba to dun sa mga ginagawa ng mga DIY. Kasi kung mapapansin nyo kung bakit naging mas matibay to dun sa ibang build ng cabinet, dahil dito, mga kaps, sikreto ng isang pagbuo ng cabinet. So ayan, kung mapapansin nyo, meron siya ditong frame na kahoy. Paikot yan, mga kaps. Ayan. So ayan, paikot yan. Tapos meron siya ulit ditong parang division. Ayan. Kung tatanggalin natin itong cabinet, yung drawer, ayan, pagtanggal, mga kaps, yung drawers natin. So yun nga, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, ang ginamit natin is full extension bearing guides or yung drawer slides, mga kaps, na 18 inches. Bali ang depth nitong cabinet na, mga kaps, is nasa 21 inches. Dahil kasi kapag ka 18 inches yung lapad nito, mula dito hanggang dito, medyo alangan yung hanger pagka inilagay. So medyo masikip yun. Kaya ginagawa nating 21 inches. 21 or 20 inches is okay. Pero kapag ka 18, medyo alangan yung lapad kasi nung hanger dito. So yun yung pinaka-advisable na lapad or depth ng cabinet, sa pagbuo ng cabinet. So ayan, naka-frame siya sa kahoy. Paikot yan. Nasa 1 3/4 yung laki ng kahoy niyan. And then ito, ang ginamit natin dito is permaply na plyboard. Ang kainaman kasi sa permaply na plyboard, madali siyang mas magaan siya kumpara dun sa plywood. Mas madali siyang gamitin. Ayan. So mapapansin niyo yung dugtungan dito, ayan. Nakabarsyada rin siya. So nag-cut tayo para mag-flat yung niya rito. Yung plyboard. Kaya mas matibay, mga kaps, yung build nung cabinet kumpara dun sa nilalagyan lang ng casing. Kung mapapansin nyo rito, ayan, ito yung isang division na to mula dun sa hangeran na yun hanggang dito, may division siyang plyboard ulit na may casing na kahoy. So mas matibay kasi yan, mga kaps, kumpara dun sa hindi nilalagyan. Yung iba kasi nilalagyan lang nila ng masilya. Katagalan medyo nababakbak din yon. So mas maganda pa rin ng finish kapag meron siyang casing na kahoy. Ayan. So mas matibay siya dahil naka-frame siya sa kahoy. At mas magiging matibay yung kapit ng hinges kapag kahoy kasi ang pinagkakabitan. Unlike dun sa plyboard, dahil magagaang kahoy siya, pero kiln dried yung kahoy ng loob ng plyboard, mga kaps. Pero iba pa rin yung kapit niya sa kahoy. Anyway, yung hinges naman na ginamit natin is magandang klase. Yung screws niya, kaya lang naman siya mababaklas or something like that. Kaparehas ng bagay na yun, kapag ka medyo maliit yung screws niya, tapos medyo pino yung ipin. So ayun, ang mapapansin nyo yung hangeran, diretsuhan yan. Pwede naman, depende rin sa may gusto, mga kaps. Pwedeng may division pa rin dito para may shelves naman dito. So nasa sa inyo rin. So yun ang ikinatitibay ng pagbuo ng cabinet, kahit anong klaseng cabinet. Ayan. So dun sa likod niya, mga kaps, kung mapapansin nyo, so gumamit na tayo ng Marine 1/4 plywood para maging sara niya dun sa likod. Naka-frame din sa kahoy yung pinto niya, and then nakabandeha yung gitna niya ng kahoy din. So ito naman yung kadalasang nakikita nating mga handles, stainless, mga kaps, to. So lagay din natin sa description yung link para dun sa mga gustong umorder. Bali 6 inches to, mga kaps, yung haba niya. Ayan.
Tapos dun sa baseboard niya, meron din siyang kahoy, kaya matibay talaga. Dun kasi sa 3/4 na plyboard talaga or plywood, pag yun lang talaga wala siyang frame na kahoy, medyo mabuhay siya. So ang ginagawa ng iba dun mga kaps, dito sa likod, nilalagyan nila to ng screw dito sa likod. Itinotox nila sa pader para hindi siya magwe-wave or babagsak or magagalaw. So depende pa rin sa choice nyo mga kaps. So yung sinasabi kong pag-frame, kaparehas din nung isa ritong open shelf na ginagawa natin. Ito mga kaps, kung mapapansin nyo, ayan, plyboard din siya na permaply. Naka-frame siya sa kahoy. Pati yung, ayan, kung mapapansin nyo, naka-frame siya sa 1 3/4 by 4 yung lapad niya. Talagang matibay yan. And then dito sa gilid, ayan, nakapasok din siya dun sa kahoy. So naka-frame din. So kinat natin sa tistisan para pumasok yung 3/4 na depth para ma-flat natin dito sa surface. So mas maganda yung presentation pag ganun mga kaps. Ayan, ganun din sa ilalim. So ito, mapapansin nyo, parang mas makapal yung plyboard niya dahil ang ginamit natin dito is nasa 1 inch mahigit to eh. Ayan, kaya mas makapal yung tingin mo sa kanya. Ayan. Kaya pag binarnisan to mga kaps, mas maganda siyang tingnan. Naman din kasi sa plyboard, mas magaan siya. Kapag buo kasing kahoy ito, sa panahon kasi ngayon, mahirap na tayo makahanap ng malapad na kahoy. Sa mga ganitong open shelves, karaniwan ang lapad dito is 16 inches. So madalang na tayo makahanap ng ganung kalapad na kahoy. So pinalitan siya ng plyboard or plywood para ma-reach natin yung lapad na kailangan natin, lalo na kapag mga cabinet. Yan. So sa mga nagtatanong, matibay po ba sir yung matibay ba yung magiging build natin kapag plyboard lang? Kasi yung iba gusto pag sinabing solid wood, iba yung dating eh. Tsaka mas mas pricey. Pero pagdating sa presentation, pag sasabihin ng may-ari, ito solid wood talaga lahat, alang plyboard na ginamit dyan, alang plywood na ginamit dyan, or 3/4, something like that, mas matibay nga yun mga kaps. Nga lang kasi yun nga, sabi ko nga sa inyo, mahirap na tayo humanap ng malalapad na kahoy ngayon. Kung meron man, talagang pricey siya. Pricey. Gmelina, Nara, Mahogany, o ano pa mang klase ng kahoy yan. So Gmelina talaga ang universal na nagagamit natin sa ngayon dahil ito yung maraming nakukuhanan. Yun kasing Nara, Mahogany, talagang mahirap maglabas ng ganyan eh. So itong Gmelina, kahit sa mga bahay-bahay kasi merong tumutubong Gmelina eh, o yung tinatawag nilang paper tree. So ayan mga kaps, sabihin kasi nila plyboard lang naman yan, pero kapag binarnisan yan mga kaps, katulad nga nung cabinet natin, ayan, sino ba naman yung mag-aakala na plyboard lang yan mga kaps? Lalo na kapag yung kapartner nung door nya is ito, solid na raised panel board. Ayan. So presentable siya. Tsaka kung ikukumpara mo dun sa kahoy na solid, hindi sila nagkakalayo ng itsura, ng tibay. So yon. Tsaka pagka kasi solid na kahoy lahat yan mga kaps, mas mataas yung magiging cost nung price nya. Yan, dahil medyo may kamahalan yung kahoy mga kaps. So I think that concludes our video mga kaps. I hope na may natutunan kayo. Just comment down below lang kung may mga katanungan kayo about dito sa dresser cabinet natin na to. Ayan.
And sa mga bago sa ating YouTube channel, please don't forget to subscribe at hit nyo na rin ang bell notification para updated kayo sa mga bago nating uploads. Hanggang sa muli mga Kaps, sa susunod nating mga topics at woodworking projects, ingat kayong palagi and Godspeed! Bali yung hinge na ito mga Kaps, hindi siya nalalayo dun sa concealed hinges dahil meron din siyang spring dito sa gitna. Kaya pag binuksan natin siya, kusa din siyang sumasara.